Pinilit kong magmotor ngayon kasi meron tayong gustong i-review na product eh. So dumating na yung in-order natin na loop earplugs. May bago rin palang coffee shop sa doon sa Villar City, yung Foresta Cafe. Yan, nagbabantay dun. Hahataw sana tayo eh. Alright, Foresta Cafe. Hey, good afternoon everyone. Welcome to Newbie Rides. And Happy New Year pala. Ngayon ako nakabati ng Happy New Year sa inyo kasi first ride natin ito for this year 2024. So as usual, medyo naging busy tayo ng New Year and ngayon. And usually tuwing weekends lang tayo nakakalabas ngayon, nakapagmotor. Pero pinilit kong magmotor ngayon kasi meron tayong gustong i-review na product eh. So dumating na yung in-order natin na loop earplugs. Sa mga nagtatanong, kailangan pa talaga mag-earplugs pag nagmomotor? Para sa akin, kung gusto nyo pangalagaan yung hearing nyo o yung pandinig nyo, for me, importante ito. Isang Google search lang kasi and talagang makikita nyo na yung loud exhaust ng motorcycle, ano yan, may harmful effect yan sa hearing natin in the long run. So hindi mo man maramdaman ngayon yan, medyo pagtanda-tanda natin yun, baka doon na natin mapapansin yan. Kaya for me, buying a good set of quality earplugs, magandang investment yan. Wala na pala tayong gas, kailangan natin magpaggas na muna. Naka 700 plus na naman tayo ngayon ah. Alright, so going back to sa topic natin, yung loop earplugs. Bali, first time natin na-testo ngayon. So what I like most about these earplugs is hindi niya tinutotally cancel yung sound. Syempre since nagmumotor ka, napaka-importante pa rin na rinig mo yung paligid mo eh. Kasi kung 100% noise cancellation yan, delikado yun. Ang marketing naman kasi ng loop is tinatanggal niya lang yung higher decibels, kumbaga binababa niya lang. Kumbaga minumute niya yung higher decibel na nakakasama sa hearing natin. Kaya nga pinopromote din nila ito na pwede ito sa concert eh. Na of course, kung ginamit mo sa concert, dinig mo pa rin talaga yung music. Pero at least may iwasan niya yung temporary hearing loss, di ba? After nung pag may malalakas na speakers. Minsan kasi pag galing kang concert, lalo na kung malapit ka doon sa speakers, after nung event, parang medyo nabingi ka ng konti eh, di ba? Yun yung temporary hearing loss. Isa ko pa nagustuhan dito sa loop earplugs, pag suot mo siya, hindi naman sobrang lakas ng boses mo. Kasi may natry ako before na mga yung mga mumurahing earplugs parang made out of silicone lang. Pag suot mo, sobrang lakas ng boses mo pag nagsalita ka. Syempre kung nag-motovlog ka, kukomentary ka, nakakailang din yun. Kasi ang maganda dito sa nabili natin, aside from the silicone tips, meron din siyang foam tips. Yun yung gamit natin ngayon. For me kasi mas komportable yung fit sa tenga ko. Oo, ganda nga siya. Rinig mo pa rin yung exhaust mo, pero siguro nga tinatanggal nila yung peak sound na talagang masama sa hearing natin. And pag bumili ka pala nito, meron siyang kasamang 4 na sizes for the silicone tip, extra small, medium, large.
While for the foam naman, small, medium, large. So kahit ano pang size ng tenga mo, for sure merong ano yan, mahahanap yung good fit. Nakakatuwa to kasi lalo na kung long ride. Aside from the exhaust, the loud exhaust, actually mas masama pa daw sa hearing ng tao yung ano, yung wind noise. Syempre diba kung nasa highway ka, malakas din yung wind noise tolerable naman diba, kaso hindi mo alam in the long run baka talagang sisingilin rin yung ano mo nun, yung pandinig mo. Syempre kung nag-ride tayo, of course you wanna do it the safe way na. Tagal ko na di nakapasyal ng Ducati silip kaya tayo. Ano bang meron? Multistrada yun. Ano yung isang nasa labas? Javel yata. Parang wala namang bago. Gusto ko rin kasing umikot ng Daang Hari so doon na lang tayo. And another thing pala, so before ako mag earplugs, so iniisip ko baka hindi komportable kasi nakakardo rin tayo, so merong speaker talaga doon sa gilid. So iniisip ko baka mag-push pa yung speaker doon sa earplugs, pero wala, okay naman, comfortable naman. Yung iba kasi baka ayaw mag-earplugs kasi iniisip nila baka hindi na nila ma-enjoy yung exhaust nila. Actually ganun din naisip ko ng konti pero ngayon parang hindi naman, minumute lang talaga niya yung harmful sound, pero yung tunog ng exhaust rinig mo pa rin. Yan, sobrang na-miss ko tong lugar na to. Tagal ko hindi nagmotor dito. Memorable sa akin tong place na to kasi na nag-aaral pala ako magmotor, ito yung usual na ruta ko. Paikot-ikot ako dito. Yeah, so far so good tong earplugs Rinig mo pa rin lahat ng kasabay mo sa kalsada, pero hindi masakit sa tenga yung ano, yung exhaust mo. So wind noise, yeah, pasado rin. Wala masyadong maririnig na yung ano, yung wind. Although tong helmet ko naman kasi to begin with medyo tahimik naman sa wind noise, pero of course pag talagang malakas, kahit anong helmet pa yan, maririnig mo pa rin yan Ito pala yung specific model ng loop earplug na kinuha ko, yung Experience Plus. So marketed talaga siya for motorcycle riding. And doon sa mga kino-consider na rin to kung kukunin ba yung Experience or Experience Plus, kasi 500 pesos yung difference nila, I suggest doon na kayo sa Plus, kasi ang makukuha nyo sa Plus, meron kayo ng additional na foam ear tips. Wala, so far na-enjoy ko tong earplugs na to By the way, sa next vlog natin baka hindi nyo na muna makita tong bar end natin. Napasok ko online, parang hinuhuli to ngayon bawal daw. So ang tanong ko lang doon, paano yung mga motor na talagang naka bar end na? Di ba? Pero syempre para iwas diskusyon, baka I read 5,000 pa raw yung penalty. Kaya balik na lang muna natin yung stock. Ay wala sir sorry, sayang wala tayong sticker ngayon. Hindi tayo nakapagpagawa Oh, ganda nito Ducati and Kawasaki, dalawa sa favorite brands ko yun Guys, kung may marirecommend din pala kayong side mirror na hindi bar end, na medyo maporma, bagay sa bike natin, pa-comment naman below. Okay naman ako sa stock, pero syempre kung mayroong mas maganda, why not? May bago rin palang coffee shop sa doon sa Villar City, yung Foresta Cafe. Puntahan natin siguro yun some other time. Medyo hapon na kasi, past 5 PM na. Gusto kong puntahan yun, medyo maaga pa, kasi aesthetic yung lugar para mapag video tayo ng maganda. Pwede siguro natin puntahan para alam na natin yung place next time.
Sige, sige, tara, daanan natin. Wala sana akong balak puntahan yun today, pero since nandito na tayo, tara, i-side quest na natin. Ito yung papasok ng Villar City, sa may kanto lang ng Joe Drive and tapat ng The Crossing Cafe. Bossing, saan yung Foresta? Foresta Cafe? Oo. Sa dulo po sir, kanan po kayo. Dulo? Kanan po. Kanan. Okay, thank you. Yan, nagbabantay dun. Hahataw sana tayo eh, pero meron sila parang placard na nakalagay 60. Pero okay na rin yun, at least hindi agad sila nanguhuli. Papaalala muna. Kasi nga naman sobrang luwag dito eh, no? Matitempt ka talagang bumira eh. Ayan, may mga nakalagay na Foresta. Ayun, Foresta Cafe. Daming sasakyan ah. Lapit lang pala. Alright, Foresta Cafe. Pwede ko kayang ilagay dito. Gusto ko mag-picture ah. Picturean muna natin. Yan, napakasinik nga ng lugar na to. Presko. Picture lang tayo. Alright, so balikan na lang natin tong Foresta Cafe. Ayaw kong pumila ngayon eh. Yan, medyo dumidilim na. Kung mapapansin nyo, bihirang-bihira tayo mag-vlog ng gabi. Kasi hindi ako masyadong believe sa quality ng GoPro pag low light eh. Sakto nilabas ngayon yung Insta360 na Ace Pro. Sobrang ganda ng mga reviews, lalo na kung mga night shot, no? So sa mga naka Ace Pro na dyan na galing ng GoPro, sulit ba talaga yung yung upgrade? Doon pala sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel natin, small favor, baka naman pwedeng pa-click ng subscribe button below, like and share the video na rin. Salamat. Sa Joe Drive, ang dami rin tao ah. May car meet yata. Puro Corolla eh, oh. Okay, mukhang busy Saturday today. Diba? Puno ang mga coffee shop. So medyo dumidilim na. Tingnan natin patuloy yung video. So maraming salamat sa mga nanood. Kita-kits tayo sa next one. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.